Hi guys, welcome back to my vlog, and it's another day and it's a brand new day. Today is May 29, 2026. So it's been a month na since I last graduated from the ETIA program under Liceo de Cagayan University. So naka-receive tayo nung nakaraan ng comment regarding sa video na in-upload ko regarding my ETF story. Galing kay Ed Lapis Videos. Sabi niya, may part 1 po ba? Yung pinakaunang step like sending a letter of intent. Sabay niyo ba sinend kasama yung mga documents or application form? At paano niyo sinend yung documents? Through LBC ba? Or email or personal? So, sasagutin natin yan for today's video, guys. So ako, nag-inquire ako ng ETIA program sa Liceo way back last year pa. So mga January pa to eh. January 20, 2025. And yeah, after ko mag-inquire dun sa Facebook page nila sa LDCU ETIA, inas nila sa akin yung email address ko na pwedeng pagsendan yung mga forms like evaluation forms and ETF form and mga requirements nila for the program. So yeah, kinahaponan yata to. Hindi, mga umaga. Yeah. So nag-wire ako umaga mga 10 o'clock AM and then sinend nila sa akin mga 10:15. Ang mga form na sinend nila sa akin is first yung ETF application form from Liceo de Cagayan University, list of qualification and requirements. And last would be the self-evaluation form. So, check natin muna. Yeah, dito sa application form, yeah, mag-fill up ka lang ng mga personal information mo, like your name, parang sa resume mo lang. Then, yung school last attended mo, kung nakapag-college ka ba or high school graduate, mga work-related trainings, and if nakapag short-term course ka or nakapag at least college level ka, employment background, and yeah, mga duties and responsibilities mo, if meron ka mga awards or recognition, then at least 3 person who can attest to your employment. Also for self-employment for verification purposes, kasama rin doon. Nakalagay din dito sa form nila, sa ETIA form is, give us 3 reasons for availing the ETIA program and mga documentary evidence na meron ka na may ready ka nang isubmit pagka send mo nito sa kanila pabalik. Then yun, signature. Then balik tayo sa after nun is, wait lang medyo mabagal yun. Ayan. Ito naman, yung next one is checklist of qualifications and requirements. So, ang requirements nila for the program is you must be a Filipino citizen. Age must be 23 years old and above. And educational attainment, you must be a high school graduate from the old curriculum. And if you're also under the ALS program, ano pa ba? Yeah, PEPT. Di ako familiar dito sa Philippine Education Placement Test. Tapos yung isa pang ALS, if mo yon, tapos mo yon, so pasok ka rin sa requirements nila. Then you have at least 5 years work experience related to the course na gusto mong applyan or pwede ka. And then if you have any formal or other learning experience like mga seminars or if nakapag-college ka, mga certificate of good moral character from the school as attended. Ano pa ba dito? Yeah, mga birth certificate, if you're married, marriage certificate,
certificate of proficiency in the field of interest, and also NBI clearance, barangay clearance. Also, kailangan din nila ng inyong letter of recommendation from your immediate supervisor and any proficiency certificates coming from the government. Document of merit such as honor, awards, or citation. And yun, mga Form 137 and any documents that ano pa ba? Required para ma-prove yung competency mo para makapasok ka sa program nila. Then the next form would be, let's go back to my email, medyo matagal. Self-evaluation form. Dito naman, may point system sila dito, guys. Passing nila sa point system dito is at least 49 to 51 points. That is under university grade 3.0. You must meet the required points para makapasok ka sa program nila. So, andito yung mga points. Evaluate mo siya sa self-evaluation form. So, kung nakapag-high school ka ba, kung nakapag-college ka ba, or undergraduate, or nakapag-attend ka ng mga short-term course. Also, non-formal learnings like seminars, trainings, and also informal learnings. I think this would be coming from the work experience mo. Pag may mga training yung mga employer mo, volunteer activities, and work experience mo if more than 5 years na or 10 years, yun, kasama rin yun sa mga points. And then proficiency certifications issued by your employer, and business registration if may business ka, owner ka ng business, kasama rin yun sa points. Plus points din yun, guys. So kung meron ka, idagdag mo dito, ipuntos mo. Mga work experience mo, rank mo dito, kung ano yung rango mo. And then, kung ano ka, kung agent ka, or administrative level, or executive level, mga ganun. And performance rating mo. Pag meron kayong mga annual performance yun, i-rate mo yung sarili mo doon. Then, if you have any participation in organized lectures, discussions, and convention, kasama rin yun sa points. And then, mga honors, awards, and compliments coming from your school or I think any organization and employment na inattendan mo. Kasama rin yun, guys. So, yun. Basta make sure mo lang na makapasa ka sa point nila. Minimum is 50, guys. 49 to 51. And then, yun. After nun, pirmahan mo lang siya, guys. Ako, since ano lang naman to, since malayo ko, taga Luzon ako, is ang ginawa ko is nag-fill up ako online. So, finilapan ko lang to Word naman yung ano nila format. Nabla ko, guys, medyo nauhaw na kasi ako. Yun. After mo siya pirmahan, guys, and okay na lahat, na-attach mo na kasama yung mga requirements sa checklist, then pwede mo na siya i-send sa binigay nilang email address. Then mag-wait ka na lang ng response sa school kung nakapasa ka sa assessment nila. Then siguro ako mga ilang days ako nagantay, para mga 1 week or more than mga ganon. Tapos January ko to na-receive, pero nag-asikaso pa ako ng mga requirements ko. So parang mga May na yata ko or June nakapag-send. Mga June 16 ako nakapag-send ng mga requirements ko. Mga ID, mga certificate ko from my school, last attended, pati sa employment ko. Pati mga form na binigay nila, nilagay ko na lahat doon para wala nang di na sila maghanap. Then
Mabilis lang pala. Parang mga 2 to 3 days, parang tumawag sa akin si Ma'am Janet yon, secretary ng ETIAP sa Liceo. Kinonfirm niya yata kung ilang years na current work experience ko or current employment ko. Sabi ko mga 10 years. Sabi niya, okay. So after nun, parang kinahaponan yata is nag-send na sila ng email sa akin. Basahin ko lang yung email. Napin ko lang guys ha. Yun. After mga 2 days or after tumawag ni Ma'am Janet sa akin, June 19, 2025, naka-receive ako ng email na, "Good day, the ATIAP office would like to inform you that you have passed the initial assessment in the ATIAP. Attached files are the enrollment form, yan, student information data form, ATIAP remote enrollment process, and formal notification letter from the office." So dyan guys, nag-send sila ng letter sa akin, bank details, waiver form, student form, ATIAP and enrollment form, and then yung notification nila sa akin na nakapasa ako sa assessment nila. So yun, I just need to fill up those forms. Then nakalagay dito sa email nila na kailangan kong magbayad ng 1.5 down payment sa bank account, any bank account nila. Pwede rin over the counter pag tagaroon ka lang sa CDO. Since ako is malayo, nag-video na lang ako. Pwede naman over the counter sa video, or if you have a video account online, pwede naman doon. Then, i-attach mo lang yung resibo. Bigyan ako ng Google link form na need kong i-fill up for admission. Then, yun. Sinend back ko lang sa kanila lahat ng mga sinabi nila dito sa email. Then, after nun, after ko makapagbayad, nakapag-send back ako ng mga pag-fill up ko ng mga form, then, yun. Naka-receive na ako ng email by July 1st. So, parang mga 7 days after nun, 7 days, but 7 to 2 weeks yata na nag-reply na sila na enrolled na ako sa program. So, binigyan na nila ako ng login sa Gmail, student email, then temporary password, then link dun sa Telegram chat. Kasi dito lahat ng mga announcement nila guys sa Telegram. TG tawag namin dito sa mga hindi familiar. Yun, after kong login dun sa email nila, then nagpalit na ako ng pinalitan ko na ng sarili kong password, then yun. Okay na. So waiting na lang ako dun sa announcement regarding sa start ng start ng klase. So this was back on July, and I think naka-receive ako ng email yata, parang start ng klase namin, but that time last year was September was the first batch, second batch would be October, then and so on. October, November, December, hanggang 4th batch to So ako yata nakahabol ako sa second batch since inasikaso ko ako mga pending na requirements. So sa kanila guys, okay lang na may na hindi mo, kung wala pa yung requirements na hinihingi nila, pwede to follow na lang yun. Kaya nandun din yung waiver form na sinend nila sa email. And then yun guys, so I think nasagot ko naman yung tanong niya. So since ako malayo, taga Luzon ako, so everything na sinadmit ko is through online, via email. And kung medyo malapit ka lang naman doon sa kanila, pwede ka naman mag-walk-in, isubmit mo sa office nila yung mga form. Or pag medyo malayo naman onti sa inyo, pwede naman ipa-LBC. Kung gusto nyo hard copy, isasend nyo sa kanila. So, any of those 3 options, walk-in, through LBC or email online, pwede. So, walang hassle. So, hindi kayo mahihirapan sa pagsisend ng mga requirements yun. So, yun. Yun lang muna sa part 1 guys. So, check na lang natin sa part 2 ng aking journey. Cut ko muna to guys. See you on the next vlog. Bye!